Maraming salamat. Maraming salamat sa ating kaibigan at Secgen ng ating organisasyon, Colonel Pawatan. Nandiyan din ang National Chairman nito ating organisasyon, ang ating matagal ng kaibigan at matagal na ipinaglalaban ang katarungan para sa Pilipino sa pamamagitan ng ideolohiyang Pilipinismo, Canino Tayag, ang National Chairman. At rin, King Prospect, Colonel Gamos, Nostradamus. Mas mabuti na, Colonel Nostradamus, para nakikita mo ang mangyayari bukas, para malaman na natin kung ano magiging resulta sa darating na halalan, pero nakapag-announce niya. Lahat ng iba't ibang mga grupo na galing kung saan-saan pa. At ito nandito lahat ng ating mga magiging kasama at kabalikat dito sa ating pinag-uusapang kilusan na ating sinisimulan para muli ibalik ang katarungan sa ating mga kababayan. Ang katotohanan, aaminin ko nung sinabi sa akin ni Ray na sabi niya, magpapamiting tayo at kung maaari, gawin natin ang schedule. Sinasabi ko, sige, mag-meeting daw kami. Ay akala ko, mag-meeting kami kay Ganilo, kami ni Ray, at saka kung sino-sino mga kasama, pupunta kami sa isang conference room at magpaplanuhan natin yung mga gagawin natin. Ginulat nyo naman ako na nandito na kayong lahat. Na napakatibay na ng ating nagiging organisasyon at nabubuo ng organisasyon. At ako'y nagpapasalamat sa inyong pag-volunteer, sa inyong pagtanggap bilang supporter at bilang katulong dito sa ating ginagawa. Hindi lamang para sa kampanya, hindi lamang para sa halalan, ngunit para sa kilusang Pilipinismo. Yan ang pinapagala. Ako'y nagpapasalamat sa inyo at ako'y nagpapasalamat na kahit papano sa tagal ng panahon, hindi nawala sa mga puso ninyo ang ating paniniwala, ang ating ideolohiya tungkol sa ating nasyonalismo, ang ating pagka-Pilipinismo, ang ating pag-alala na inuna ng isang Pilipino ang kanyang kapwa Pilipino rin. Inuuna ng isang Pilipino ang ating minamahal na bansang Republika ng Pilipinas. Marami na po tayong napuntahan, marami na po tayong nakausap, at marami na po tayong nakaugnay. At sa palagay ko, ito na ang tamang panahon para simulan muli at paalala muli, hindi lamang sa ating mga kababayan, kundi pati na sa ating mga leader, na ito ang panahon na pagbabago. Dahil tayo ay kailangan natin maunawa na ang susunod na halalan ay napakahalaga, napaka-importante, na ito ay kailangan na natin tignan, na kailangan na natin makamtan ang pagbabago para sa kapakanan ng ating mga kababayan. Ang mga nangyari sa nakaraang ilang taon ay nakikita natin parang tayong naligaw. Para tayong naligaw at ating nakikita na imbis na tayo ay kailangan natin ipaalala hindi lamang sa ating mga kababayan kundi sa ating mga leader na kailangan na magbago ang takbo ng pamamalakad ng ating pamahalaan dito sa Pilipinas. Bakit ko sinasabi yun? Dahil ang aking nakikita ay sa aking pag-iikot
makikita naman natin na yung ating mensahe ay tinatanggap ng tao. Ang ating mensahe ay gumaganda at nagiging bagay sa mga pangangailangan ngayon sa buhay, sa pang-araw-araw na buhay ng ating mga kababayan. Masasabi ko naman sa pag-iikot ko na magiging maganda ang nagiging pag-respond din ng tao sa ating pag-uusap sa kanila tungkol sa mga pagbabago na nais nating itaguyod dito sa ating bansa. At nakikita naman natin yung mga resulta ng mga survey. Nakikita naman natin na kagaya ng sabi ko, at tinatanong, galing ako sa radyo ngayon lang, sa FM. At tinatanong sa akin, bakit maganda ang naging resulta ng inyong survey? At ang madali naman na sinabi kong paliwanag, ay yung paliwanag ko dahil yung mensahe natin ay tinatanggap ng tao ng mabuti. At yung ating sinasabi ng mga pangangailangan, ang mga sinasabi natin na kailangang baguhin, ang ating mga sinasabi na kailangang gawin, ay sang-ayon ang taong bayan doon sa ating mga iniisip na pagbabago para sa ating bansa. At ano itong mensahe ito? Ang mensahe ito ay naging bunga ng ideolohiyang Pilipinis. Itong mensahe na ito ay simple lamang. Itong mensahe ay ang pagkakaisa ng sambayan ng Pilipino muli, ang pagkakaisa muli ng lahat ng Pilipino na nagmamahalan at nagtutulungan at nakakaunawa sa pangangailangan ng pinakamaliit at hanggang sa lahat ng ating mga mamamayan. Ang lagi kong sinasabi kapag ako'y nakikipag-usap, ay napuna ko na kapag tinatanong natin sa taong bayan, ano sa palagay ninyo ang pinakamalalaking issue sa inyong buhay na pang-araw-araw? At naririnig natin lahat ng dati pa rin natin naririnig. Mataas na presyo ng bilihin, kulang ng trabaho, marami pa rin mahirap, wala na ang ating agrikultura, wala na ang ating education, ang sektor ng edukasyon. Lahat ng mga bagay-bagay na parang iniisip ko, parang narinig na natin lahat ito. Bakit hanggang ngayon? Sa galing ng Pilipino, tayo'y kinikilala. Hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Na ang mga Pilipino, ang Pilipino ay isang lahi na mahusay, matalino, masipag, hindi magnanakaw, mabait. At kaya naman tayo ay napakaganda ang ating naging performance ng ating mga OFW. Nakita naman natin dito sa Pilipinas. Marami tayong nakakasama, marami tayong nakakausap. Ang napakagaling. Ngunit, sa galing natin, bakit hindi pa tayo umabot doon sa panahon na masasabi natin na sinimulan na natin bigyan ng solusyon ang mga problema na hinaharap ng tao? Bakit hanggang ngayon na alam naman natin ang solusyon? Halimbawa, sasabihin natin, yung agrikultura, naging exporter na tayo ng bigas. Bakit ngayon tayo ang pinakamalaking importer ng bigas? Bakit hindi natin kaya ibalik o ulitin at nagbiyahin ang nakaraan? Education sa edukasyon. Bakit hindi natin ba't nawala sa atin ang highest literacy rate ng lahat ng bansa sa Asia? Bakit ngayon tagpi-tagpi ang ating educational system? Bakit walang trabaho? Bakit dahil sinasabi, ang dami-dami pumapasok na naman sa Pilipinas, ngunit kapag pupunta ka sa mga malalayo, mga lupalong, at ikinakausap ang ating mga kasama, sinasabi nila, wala kaming nararamdaman na kayamanan na umaabot dito sa amin. Bakit gano'n? At lahat naman yun nagawa na natin at sinasabi natin na alala ng panahon na may serbisyo na dumadating at nararamdaman ng bawat isang Pilipino. Kung alam natin, nagawa na natin ang pagbigay ng solusyon dito sa mga bagay-bagay na ito, bakit hanggang ngayon ay yan pa rin ang reklamo sa atin? Yan pa rin ang kakulangan ng ating pamahalaan.
Yan pa rin ang inaasahan at nabibigo ang pag-asa ng ating mga kababayan doon sa kanilang pangangailangan. At sa aking pananaw, ito ay nangyari dahil sa mga nakaraan ng mga leader natin sa ilang administrasyon at ilang taon na imbis na ipinagkakaisa ang sambayan ng Pilipino, ang kanilang ginagawa ay pinag-aaway-away ang mga Pilipino. At bakit nila ginagawa ito? Ginagawa pa nila ito dahil sa kanilang paniniwala? Ginagawa pa nila ito dahil sa kanilang ideolohiya? Hindi. Ginagawa lamang ito dahil sa politika, para sa sariling kapakanan, para suportahan at tulungan ang kanilang partido. Ay hindi na balik kung anong mangyari sa iba. Basta kami, okay kami. Yan lang ang iniisip ng ating mga ibang leader. Kaya kailangan na natin baguhin ang takbo ng ating pamahalaan, ang takbo ng ating lipunan. Ipaalala uli natin sa taong bayan at lalong-lalo na sa mga leader na walang magmamahal sa Pilipino kundi Pilipino rin. Walang tutulong sa Pilipinas kung hindi tayo mga Pilipino rin. Ay pagka pinaghati-hati at sinasabi, eto ang grupo natin, hindi kayo kasama rito, tayo'y magkalaban, tayo'y magkatunggali, hindi tayo magkasama, hindi tayo nagtutulungan dahil iba't ibang grupo tayo. Kahit tapat ang bawat grupo ngayon, kahit tapat ang bawat grupo na tumulong, maliit lang ang magagawa ng bawat isang grupo. Ngunit, kapag pinagsama-sama natin ang galing, ang husay, ang tiyaga, ang sipag ng lahat ng Pilipino, makikita natin na mararamdaman ulit ng ating mga kababayan ang isang progresibong Pilipinas. Kaya, kahit na si Kanino at saka si Kennedy, pagka pinag-uusapan, himagsikan ang pinag-uusapan nito. Ano tayo? Sabi, nagsisimula tayo ng isang rebellion. Hindi tayo nagsisimula ng isang rebellion. Hindi tayo nagsisimula ng isang madugong revolusyon. Tayo ay nagsisimula ng isang kilusan. Isang kilusan na naging bunga ng ating paniniwala sa ekonomiyang Pilipinismo, ang isang kilusan na ipagkaisa muli ang sambayan ng Pilipinas. Kailangan na natin gawin ito dahil ito ang naging punot-dulo ng ating mga naging problema. Alam natin ang sagot sa mga problema, ngunit hindi natin may magawa. Dahil tayo hindi nagtutulungan. Kailangan natin lahat ng bawat isang Pilipino na sumasama at sumusunod sa ating plano para sa pagpaganda ng ating bansa. Kailangan natin ang bawat sektor. Hindi natin pwedeng sabihin, dito na, pwede na tayo, huwag na natin isama yung mga yan dahil nakalaban natin nung nakaraan. Hindi totoo yan. Kailangan natin maalala, basta't ang kaharap mo ay Pilipino, kakampi ko yan. Mahal ko yan. Itulungan ko. Kaya, ang sinasabi ko, itong halalan na ito ay simula pa lang. Itong unang hakbang para masimulan natin ang isang kilusan na ipagkakaisa muli ang Pilipinas. Pagkakaisa muli ang pagtulong at ang pagtiyaga at pagtrabaho ng bawat Pilipino para sa kapakanan ng buong bansa. Hindi para sa sarili, hindi para sa kamag-anak, hindi para sa kapartido, kung hindi sa bawat Pilipino. Yan ang kailangan natin ng PSW. At talagang, yan sa tulong ninyo, sa suporta ninyo. Itong ating pinag-uusapan na kilusan ay sisimulan na natin. Itong kilusan ng pagkakaisa ng Pilipinas. Mababalik ang respeto ng Pilipino, hindi lamang dito sa Pilipinas, kung hindi sa buong mundo. Dahil makikita nila, yan ang mga Pilipino. Sila'y nagsasama, sila'y nagkakapit-bisik. Sila ay sila'y isang bansa, isang diwa, isang gawa. At
babalik ang panahon na tayo muli mga Pilipino ay masasabi natin, tayo ay Pilipino taas noo kahit kanina. Ito ang hamon sa atin ngayon. Ito ang hamon sa atin ng ating mga kababayan. Ito ang hamon sa atin ng ating kinabukasan. Ito ang hamon sa atin ng ating mga anak at ang kanilang mga magiging anak. At hindi natin maaaring pabayaan na hindi sagutin yung hamon na yan. Sa tulong ninyo, sa suporta ninyo, sa tuluyang natin paniniwala sa ating kilusan, sa ating Pilipinismo, simulan na natin itong kilusan ng pagkakaisa at panahon na ipagbago natin ang patakbo ng ating gobyerno, ang patakbo ng ating lipunan sa tulong ninyo, sa suporta ninyo. Yang ating pangarap ay gagawin natin totoo. Maraming salamat. BBM! 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 Babay! 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 Ngayon po ay dadako na tayo sa talakayan o open forum. Maaari lamang na magsiupo muna po tayo. Tinatawagan si Arrested para sa katanungan. Ng ating kapwa Pilipino. Kaya itong pag-organisa ng grupo na ito ay maliwanag na isang simula diyan sa pag-organisa na yan, diyan sa pagbigay boses sa kahit sa pinakamaliit na mamamayan, yung pangkaraniwang mamamayang Pilipino, na sa ganun ay baguhin natin ang pamamalakad ng ating gobyerno, ang pamamalakad ng ating lipunan. Para kumbaga sa sinasabi ay nag-aantay lang sa atin. Nag-aantay lang ang taong bayan na makahanap ng isang lalabas at magsasalita at bibigyan ng boses at bibigyan ng tibay ng loob ang lahat ng ating mga kababayan dito sa ating iduriya, pang-Pilipinismo, ang ating kilusan na pagkakaisa. The opportunity is there. It is up to us to make good with that opportunity. Okay, tinatawagan si Karang si Norma pala muna, si Norma. Norma. Good evening, Senator. Ako po si Norma Ancheta Ruiz from Valenzuela City. And widow of the late CP Olion Ancheta of the Presidential Security Unit. And once you're close in security on your younger age. Luckily, Senator, I met Colonel Cabawatan May of 2014. So there and there, we organized the Marcos for President movement in Valenzuela City and vicinity. And with the overwhelming help of my friends from Valenzuela, we have almost 3,000 members through Colonel Cabawatan. Now, ang tanong ko, Senador, once na kayo na po ang Vice President natin, paano ho ninyo malulutas ang mga suliranin ng ating bansa against poverty, drug addiction, and criminality? Yan lang po. Napakasimple lang pala ng problema ng Pilipinas. Una-una kung congratulations na nakapagbuo na kayo ng organisasyon. Yung pagbuo ng ganito karami ay talagang nagsisilbing parang pagsabi na talagang handa na ang tao para dito sa ating ginagawa, dito sa ating kilusan na ginagawa. Ang mga problema na ating hinaharap ay pare-pareho pa rin. Ang isa sa
lagi kong pinapag-usapan ngayon, dahil alam naman ninyo bilang politiko, ay lagi kami nagpapasurvey. At sa survey namin, tinatanong namin sa taong bayan, ano sa palagay ninyo ang pinakamalaking problema? At lagi natin naririnig ang kahirapan, marami pang mahirap, at marami pang baka hindi makahanap ng trabaho, ay lahat yan. Lagi naman natin naririnig. Ngunit, for the first time, sa tagal ng panahon na ako'y nasa larangang politika, ang tinatanong sa taong bayan kung anong pinakamalaking problema, for the first time, after 30, 40 years ng aking ginagawa ito, ang pinakamalaking problema na sinasabi ng tao ang pagkalat ng illegal na droga. Hindi lamang dito sa mga urban areas, kundi hanggang sa bukid na, sa rural areas, meron na raw. Ito ay ako'y talagang natatakot. Aaminin ko, ako'y natatakot dito sa mga pangyayari dito. Dahil hindi lamang alam naman natin na ang pagkalat ng mga illegal na droga, pagparami ng illegal na droga, ay may kasama laging kriminalidad. At may karakasan na sumasama dyan sa ganyang klaseng mga sindikato, sa ganyang klaseng pagpebenta ng ating illegal na droga sa iba't ibang lugar. Ang para sa akin, ang nakakatakot dito ay dahil alam naman natin na ang mga sindikato ng droga ay ang kanilang binibiktima ay kabataan. At kapag nawasak nila ang buhay ng ating mga anak, nawasak na rin nila ang kinabukasan ng ating bayan. Kaya ito sa ating pananaw ang dapat talagang bigyan natin ng solusyon. Ngayon, madali ba ang solusyon dito? Pinag-aaralan namin, tinitignan namin, halimbawa sa iba't ibang bansa. Pag titignan ninyo, ang bansa na may pinakamalaking problema sa illegal na droga, yan ay Amerika, sa United States, sa US. At ang ginagastos halimbawa ng US para sa paglaban dito sa problema ito, hindi milyon na dolyar, hindi bilyon na dolyar, trilyon na dolyar. Ngunit, anong nangyari? Naayos pa nila ang problema nila. Palaki lang ng palaki ang kanilang nagiging problema. Nagkakalat sa Mexico, nagkakalat sa Colombia, ang dami nating naririnig na problema na nangyayari dahil sa mga malalaking sindikato. Kaya ano ngayon ang pwedeng maging solusyon? Kahit na gustuin natin, wala naman tayong trilyon na dolyar na ilalagay, na gagamitin para sa problema niya. Sa aking palagay, dahil tinitignan ko ang iba't ibang bansa na at kinukumpara ko yung iba na hindi ganun kalaki ang kanilang problema sa illegal na droga. Ang nakikita ko, ang nagiging solusyon ay ang maging matibay ang pamilya. Maging matibay ang tinatawag na nuclear family. At kaya naman, sa palagay ko, hindi natin pwedeng maayos ang problema nito dahil maasa lang tayo sa kapulisan, sa mga ahensya ng gobyerno, sa mga kagaya ng PIDEA, ay kailangan natin lahat ng sektor ng lipunan ay kasama sa solusyon na yan. Kasama na dyan ang ating mga magulang. Kasama na dyan ang ating mga guro, ang ating ang simbahan. Lahat ng sektor, kasama na mga pulis, kasama na pati militar, dapat tayo lahat ng maaari natin gawin ay gagawin natin. Ngunit hindi ito simple na problema. Kaya kailangan natin isama sa solusyon lahat ng sektor at patibayin ang pamilyang Pilipino. Pagka naging matibay ang pamilya, mas maganda ang pag-asa ng ating mga kabataan umiwas sa droga. Kailangan natin makipag-ugnay sa ating mga kaibigan sa ibang bansa para yung mga intelligence na meron sila ay meron din tayo para magamit natin, para malaman, kailangan natin magsama-sama, hindi lamang ang Pilipinas dahil international crime na ito. Kailangan natin kilalanin that this is not only a crime because of the selling of illegal drugs, this is a crime against humanity.
Because what they are doing is destroying entire society. Hindi lang isang tao, hindi lang isang pamilya, kung hindi buong lipunan ang nararamdaman ang pagsisira ng kinabukasan ng kanilang ginagawa. This is connected, of course, sa criminality. Ang criminality natin ay tumataas din. At sa palagay ko, kailangan natin suportahan ng mabuti ang ating kapulisan. Dahil sa kanila tayo umaasa. Ang pagsuporta sa kanila, sa lahat ng bagay, sa kanilang training, sa suporta sa pagka sila ay ginagawa ang trabaho nila. Kasama na rin dyan ang pag-imbestiga ng mga napupunta sa hindi kanais-nais na ginagawain. Nasasama yung iba sa droga, yung iba, nakikita natin yung mga report na sila na mismo ang nagiging kriminal. Kasawa naman ng Diyos, karamihan naman ng kapulisan natin ay hindi naman nanakot sa ganon. Kaya naman, bukod sa pinaparusahan natin ang mga nagkakamali at yung mga gumagawa ng krimen, ay kilalanin din natin ang mga magandang ginagawa ng ating kapulisan. So, kailangan ay pantay naman na pagpuri natin at pagkilala natin sa mga magagaling, pantay din sa ating paparusahan sa hindi sumusunod sa batas at sila mismo ang gumagawa ng krimen. Again, this is a problem of our entire society. Hindi natin masasabi, kailangan natin patibayin natin ang citizens' involvement dyan sa pagsusumbong sa pagsusumbong ng krimen. Patibayin natin ang ating judiciary na hindi nabibilig at hindi yung ating mga prosecution. Paano natin sasabihin na effective ang ginagawa natin, nasa kulungan na, tuloy pa rin ang kanilang operasyon. Mas maganda pa yung mga tirahan nila kaysa sa mga tirahan ninyo. Nahusgahan na yan, nakonvict na yan, nakulong na yan, ngunit nagluluto ng shabu sa loob ng kulungan. At tuloy-tuloy ang kanilang mga ginagawa. Kung ganyan ang mangyayari, alam niyo, hindi natin maayos ang problema. Kailangan maging yung sa problema ng korupsyon, yung problema sa kahirapan ay kailangan ay bigyan natin ng sapat na trabaho ang ating lipunan, ang ating mga manggagawa. Kailangan palakihin natin ang ekonomiya. Kapag gagawin ng gobyerno yun, unang-una, infrastruktura. Dahil tayo sa buong Asia ang pinakamababa ang ating public investment ang ginagamit ng gobyerno para magpatayo ng magandang infrastruktura. Hanggang ngayon, pinag-usapan natin ang kakulangan sa tubig, kakulangan sa kuryente. Paano mabubuhay ang tao? Hindi na ba maghanap buhay? Mabubuhay, mag-survive man lang ang tao kung wala yan. Paano natin palalakihin ang ating ekonomiya kung wala yan? Kaya kailangan papag-aralan ng mabuti kung ano ang tunay na pangangailangan. Ang nangyayari ngayon, puro political infrastructure lang ang ginagawa. Ano ibig sabihin political infrastructure? Political infrastructure, kung kasama ka namin sa politika, meron kang infrastructure. Kung hindi ka kasama, wala kang infrastructure. Ano nangyayari ngayon? Kailangan alam natin kung ano ba talaga ang pangangailangan. Ilang beses na namin yung nakita, naglagay ng kalsada, walang gumagamit. Yung sa kapila, kung saan kailangan, walang kalsada. Bakit? Yung tao hindi natin kaalam, hindi natin kapatido. Kalimutan na po, kaya importante yung pagkakaisa. Dahil dapat, yung isang tabi na muna natin, pagkatapos ng halalan, pagkatapos na maproklama na ang mga nanalo, ay dapat isang tabi na muna natin yung politika at isipin natin ang isang dami kong naririnig noon na ngayon ay hindi ko na naririnig. Yang salitang yan is nation building. Kailan last time ninyo narinig na isang Pangulo, isang mataas na opisyal nagsabi ng ating ginagawa, what we are doing is nation building. Nung bata ako, wala na akong narinig kundi nation building. Ngayon wala na, nakalimutan na. Kaya kailangan na natin ibalik ang ganyang klaseng pag-iisip. At kailangan na natin ibalik. Gawin ipagpatunay at gawing tapat. Kami lalo na nasa
sa serbisyo publiko ay kami maging tapat ang ating mga sinumpa na tayo ay kami ang magseservisyo sa taong bayan. At hindi mamimili kung saan magseservisyo kung hindi sa madla at sa buong sambayanan. Okay. Sa Ramsey. Magandang gabi po, mahal po namin senador at lalo po sa ating mga kasama sa ating kilusan. Ako po si Ramsey sa ibang leader sa Luzon, Quezon po. Isa lang po ang itatanong sa inyo, mahal nating senador, no? Kung sakasakali po, ngayong dating na halalan po, ay ang gusto ng taong bayan ay kayo po ang dapat na mailuklok at dapat ay proklamang Vice Presidente ng ating bansa. Hindi po payagan ng ating COMELEC o tayo po ay dayain. Ano po ang inyong gagawin? Mahal namin senador. Ano po ang inyong gagawin? Pero hindi ba talagang lahat, wala talaga, pinag-aaralan namin ng mabuti. Yung problema, marami nang talagang nangangamba na may gagawin na pandaraya. Huwag na natin paligoy-ligoy pa na pandaraya para manalo ang mga iba't ibang kandidato. At ito, yung mga technical aspect nito ay pinag-aaralan namin ng mabuti. At ang inyong mga leader, ito si Colonel Pumawatan, ito si Catilo, at ang mga lagi ng SKG natin, ay pinag-aaralan lahat ng mga teknik ng mga pandaraya. Kung anong nangyari noong 2010 na kalokohan, kung anong nangyari noong 2013. At sa pag-aaral na yan, meron na naman tayong nakikita na hindi magandang pag-implementa dun sa kalasan. Meron talaga naging problema. Yun lamang, ang problema riyan, kahit na alam na natin kung anong nangyari sa Picos sa nakarang eleksyon, ang dapat natin maalala kung ano ba ang gagawin ng mga loko dyan na pandaraya sa Mayo ay iba naman doon sa ginawa nila noon. Kaya hindi natin kaya na hulaan kung ano ang kanilang pinaplano. Kaya tayo yung SIG, Security and Intelligence, ang napaka-importanting bagay na malaman natin, masilip natin kung ano ba, kung merong nangyayari na ano tawag yun na? Hocus Picos? Hocus Picos! Yun ang maging Hocus Picos! na sinasabi sa mga dyan. Kailangan lang talaga natin bantayan ng ako. Kung tayo ay nakatutok sa pisito, may tao tayo, at talagang tinitignan natin ang patakbo ng halalan, ang pagbadal ng pagboto, at kinukuha natin lahat ng prueba, yung resibo, halimbawa, lahat ng kinukuha natin ang picture, pinag-aaralan natin kung ano ba ang tamang procedure, ang tamang sistema, at tinitiyak natin na ginagawa talaga doon sa bawat presinto, ay nakakatiyak tayo na kahit may mga lusot na counted, ang karamihan, ang kabuuan ay magiging tunay na resulta. Meron kaming mga ipinaglalaban ngayon. Ang pinaka-nakakatakot ngayon na nakita namin ay yung tinatawag na transmittal. Sa nakaraan, 3 ang tinatransmit. Tinatransmit ng Picos, isa sa munisipyo, isa sa COMELEC, at yung pangatlo doon sa tinatawag na transparency server. Yung transparency server, doon kumukuha ng impormasyon lahat ng mga NAMPREL, mga PPCRP, lahat ng mga istasyon ng television. Yun yung quick count nila. Kaya pwede mong kumpara kung ano yung sinasabi ng COMELEC, anong sinasabi doon sa lokal, at ano yung sinasabi ng transparency server. Ito ngayon, ang aming pangamba. Tinatanggal na yung transmittal sa transparency server. 2 na lang ang magiging transmission. Pupunta na lang sa munisipyo at pupunta na lang sa COMELEC. Saan ngayon kukuha ang radyo television
at ang mga PPCRB, ang mga non-friend, ang mga watchdog organization, saan ngayon sila kukuha ng mga returns? Kukunin na lang daw sa COMELEC. Kaya sinasabi namin, paano namin ikukumpara yan? Dahil pareho talaga yan, dahil dyan parehong pinanggalingan. Kaya yan ang isa kailangan natin pagtayan ng mabuti. Pangalawa, yung tinatawag na canvassing computer. Merong computer, bawat region. Bawat region may isang computer na tumatanggap ng lahat ng election returns. At itong computer nito, doon ipinagsasama-sama lahat ng returns sa iba't ibang lugar. Ngayon, kung meron silang ginawa doon sa canvassing computer na yan, eh baka hindi tama ang addition. Baka meron silang ibang pinagawa doon sa computer para lumabas yung resulta na gusto nila. Ano ngayon ang panlaban dyan? Ang panlaban dyan ay kailangan natin makuha yung source code ng ating mga canvassing computer. Kung ano yung program na ginagamit nila. Sa ngayon, kasi ang program ng computer, tawag dyan machine language, hindi mo maintindihan. Kasi mga comma, butas, mga parentheses, goto, hindi mo mabasa. Kaya ang binibigay naman ko yung source code, pero yung binibigay na source code English. Na ito yung gagawin first step ito, second step ito, second step ito sa English. Hindi natin alam kung yung machine language na hindi kayang basahin ng pangkaraniwan na tao ay talagang yun ay gumagaya dun sa English na pinapakita sa atin. Ngayon, hinihingi natin yung source code in machine language. Dahil sinasabi natin, marami naman tayong magagaling na kilala na nakakaintindi niyan. At makikita nila kung totoo talaga na yung source code na nasa English ay pareho dun sa program na ilinalagay sa computer. Ayaw ibigay ng COMELEC yung source code na yan. Dahil may-ari daw niya. Kaya dyan hanggang ngayon yung pinaglalaban natin ng tatlong bagay. Yung transparency server, yung pagbigay ng source code, yung programming ng ating mga canvassing computer. Kasama na rin dyan ang pagbigay ng resibo sa bawat isang botante. Dahil hanggang sa ngayon ay hindi nila ginagawa at gumagawa na lang sila ng isang resibo para sa deposito. Kaya para sa mga WhatsApp na nagpapahal dito. Kaya tuloy-tuloy dapat ang ating pagtulak na ibalik itong mga safety features na tinatanggal. Okay. Ano pa ka naman natin? Ang tatlo na lang, yung magtatanong ay sa kapatid natin po si Dardo Sampana. Magandang gabi po na mahal na Senado at susunod na Vice Presidente ng ating Republika ng Pilipinas. Sumasa inyo po ang naway kapayapaan ng pakilanman. Ako po isang kandidato sa baba po ng Kilusang Bagong Lipunan ng Province of Basilan sa pagkagobernador po. At sa inyong lahat, magandang gabi ulit. Ang matanong ko lang po, mahal na Vice Presidente. Hindi ba pwede natin na maimbestigahan ang mga COMELEC na yan doon sa public sa ginagawa nilang itong mga haka-haka gaya ng tinanong ng isang kapatid na gumawa sila ng paraan ng Malacanang upang ang kanilang mga kandidato ay manalo sa darating halalan. E katulad namin, in-experience doon sa aming lalawigan sa Basilan, Sulu, Tawi-Tawi. Itong mga PICOS, minsan delay ang pagdala nila, minsan kinuha ng gobernador, kung sila ang incumbent mayor, pinapalitan nitong mga papel sa ito. So, ang katulad namin po, na hamak na kandidato, na wala kaming pagbili ng vote, katulad pong ating hadikain, ito ang buhan natin upang ilunsad ang mga pagbabago sa ating bayan. So gusto po namin bilang isang senador sa kasalukuyan itong ito. Ilahat ng COMELEC nito sapagkat ang anong klaseng smartmatic at anong klaseng
sa araw ng halalan ang kanilang pagbubuo ng Comelec na ito? Yun lang po, Mahalas. Well, ang madaling sagot dun ay, oo, marami tayong ginagawa. At marami sa mga kasamahan natin ay matagal na tinatrabaho na malaman ng mabuti kung ano ba talaga ang ginagawa ng kung sino-sino dyan para ibaguhin ang resulta ng halalan para ipabor nga yung kanilang mga kandidato. Ngunit pabayaan natin ang ating mga operator dahil siguro yung kanilang trabaho ay huwag naman natin hindi naman kailangan ng pag-usapan at yung mga iba dyan ay nasa peligro sa kanilang ginagawa. Kaya asahan, yun lang ang masasabi ko na maaasahan ninyo na marami tayong ginagawa para na matiyak na ang resulta ay tama. At maraming nagsasakripisyo at naglalagay na ang kanilang buhay sa peligro para lang magawa yung trabaho para sa atin. But we have very good people who are working on that right now. We have very good people who are slowly, sabihin na lang natin, sa kanila nilang pamamaraan na malaman kung meron, unang-una, kung meron na sistemang pandaraya. Pangalawa, kung sino ang gumagawa. At pangatlo, kung paano natin bubuwagin ng kanilang sistema. Pero, siyempre, kagaya na sabi ko, parang proteksyonan na ang mga tao natin, hindi na natin kailangan mag-usapan kung sino sila, kung ano yung specific na kanilang ginagawa. Pero meron tayong puwersa na ganyan lamang ang ginagawa. Magandang gabi po, Mr. Vice President. Danny Jesus po, Regional Coordinator po ng Region 3. Ang tanong ko lang po, Mr. Vice President, may mga nagsusulong po ng federal form of government. Ayon po sa kanila, ito po ay isang magandang sistema sa gobyerno upang magpapagbigay daw po ng mabilisang serbisyo ng pamahalaan at mabawasan ang katiwalian sa gobyerno. Sa amin pong sarili, Mr. Vice President, ano po ba ang magiging positibong resulta po ng federalismo, lalo na po sa aspeto ng politika at ekonomiya po natin? Salamat po. Ito, yung usapang federalismo ay dahil nga sa mga pinopropose na autonomous region na gagawin sa Muslim Mindanao. Sinasabi, ba't di natin gawin para sa Pilipinas yan? At sa aking palagay, may dahilan din, may maganda rin mga aspeto ang federalismo. Dahil unang-una, imbis na ang nangyayari pagka-federalize ang isang sistema ng pamahalaan, ang nangyayari ay binibigyan ng mas maraming poder at otonomiya sa sarilan ang bawat region, ang bawat area. Yan sa pamagitan na yan ay una-una sa aking panahon dahil ako'y isang naniniwala sa halaga ng local government dahil dyan ako lumaki. In terms of sa buhay politika, dyan ako lumaki, dyan talaga ako natuto at kaya malaki ang gugustuhin natin, makakahanap tayo ng transition ng paraan para mag-limit. Ngayon, palagay ko at the very least, kailangan na natin tingnan ng mabuti kung ito ba ay babagay sa sitwasyon sa Pilipinas, ito ba ay magiging mas maganda para sa atin. Kahit kailangan natin pag-usapan. Kaya napupunta na rin yung usapan na yan dyan sa tinatawag na charter change. Dahil hindi naman natin magagawa ito na walang charter change. Kaya kailangan, pag sinimula na natin ang usapan tungkol sa federalismo, kailangan mapunta yung usapan na yan sa pagbabago ng ating konstitusyon. Vice President. Huling magsasalita, pagtatanong si kasamang Malu Escudero. Last. Magandang gabi po, Mr. Vice President.
po si Mario Escudero. Galing po ako sa Sorsogon. Ako po ang provincial chairwoman na nag-representa para po sa ABL. Nagpapasalamat po ako kay Colonel Cabuatan, kay Bishop Nel Tayag, saka sa inyo po lahat sa pagbibigay niyo sa amin ng isang pribilehiyo para mapabilang po sa inyo ngayong hapon. Ang itatanong ko po parang nasagot na rin po na hapyaw ng ating Vice President. Uulitin ko lang po. Alam po natin lahat ng employment generation ang isa sa pinakamalaki na hadlang para sa ating progreso. Hindi lang po sa Bicol, kundi sa ating pong buong bansa. Kung kayo po ang mahahalal bilang isang Vice Presidente, ano po ang inyong plano at programa para po mabigyan ng solusyon itong napakalaking problema natin? Salamat po. Yung unang trabaho. Kagaya ng nabanggit ko, ang solusyon dyan ay palakihin ang ekonomiya. Hanggang lumaki yung ekonomiya, walang madadagdagan ng trabaho. Kailangan palakihin ang ekonomiya. Paano nga gagawin yun ay public investment. Ang dalawang bagay yan. Sa public investment sa infrastruktura, pag dumami, mas maganda ang sitwasyon natin sa kuryente. Sinasabi naman sa atin ng ating mga kaibigan na kung ano yung pagkulangan natin dito sa Pilipinas para makapag-invest ang galing sa labas ng pera. Capital investment, yung tunay na investment na hindi na maalis o yung talaga dito. Para mangyari yun, kailangan ayusin ng gobyerno ang mga pangangailangan ng ating ekonomiya para lumaki. And again, infrastructure number 1 yan. Ang infrastructure number 1 kasi pagka infrastructure ay talagang gumaganda ang sistema ng infrastructure natin, mas magiging masiglang ang ekonomiya at lalaki ang ekonomiya. Kaya naman tayo nagkakagal ito na walang trabaho dahil na tayo sa buong Asia ang pinakamaliit ang gastos sa infrastructure. Pangalawa, kailangan ng gobyerno kilalanin na 90% ng trabaho natin ay nasa private sector. Kailangan ang ating edukasyon, ang ating training, yung tawag na diploma and non-diploma courses, ay nakatugon doon sa pangangailangan ng labor market ng private sector. Ibig sabihin, kung ano ang magiging trabaho, available na trabaho sa private sector, kailangan nandiyan nakasuporta ang gobyerno sa mga magtatrabaho na i-training sila para ready sila makipagkumpetensya, hindi lamang sa local labor market, kundi pati na sa global labor market. Kailangan natin ihanda ang tao natin. Ang mga Pilipino, kahit saan mo naman nilagay, at basta suportahan ng mabuti through training, through protection, through sa kanilang kabuhayan, at sa kanilang hanap buhay, ay makikita naman natin lagi naman sila nagiging matagumpay sa kanilang gawain. Kaya malakas ang grupo at malaking kumpiyansa sa Pilipino, basta ang gobyerno ay tutulong, supporting with massive infrastructure program, number 1. Pangalawa, massive educational programs. Hindi lamang sa diploma course, kung hindi sa non-diploma course, doon sa mga skills na hinahanap sa private sector. BBM! BBM! Muli ay pinatawagan si Colonel Reynaldo Cabuatan, Pangkansang Hamon. Hamon. Narinig nyo, siguro nakikita nyo na ang magiging kinabukasan natin sa pamamagitan ng magiging Vice Presidente natin si Bongbong Marcos. Ang kinabukasan ay nagsalamay sa ating lahat sa pagmumulong ni Vice President Bongbong Marcos. Nakahanda na ba tayo? Kikiyos ba tayo? Sugtulang kabuhis ng ating buhay.
especially the municipal and city coordinators, organize at least 500 people to be available within the vicinity of your respective municipal hall, within the vicinity of your city hall. Kailangan may nakahanda kayong 500 katao. 500 katao sa bawat munisipyo at munisipalidad. Ready to wait orders from me. Wala kayong pakikinggan iba kundi sa akin. You will organize the people, the local people, who will be ready to move upon order. Para sa kanyang pangasa, ikius tayo! Maraming salamat! Mabuhay ang Pilipinas! BBM! Mabuhay! BBM! Mabuhay! At tagumpay! Ngayon ay nasa ulit na ngayon ang ito ng programang ito. Ang lahat ay nanawagan na magsikayo para sa pangkalahatang panunumpa. Tapos na ito, ang lahat ay uupo at walang naalis sa inyong upuan hanggang binabagay para sa pass on meeting. Lahat ng susumpa, mangyari lang itaas ang inyong kamay at sumunod sa akin. Ako, si itinalaga bilang ng Marcos for Vice President Movement Coordinating Center, isang tunay na Pilipino. Isang tunay na Pilipino. Isinilang mula sa pawis at dugo. Isinilang mula sa pawis at dugo. Ng mga bayani ng lahing kagkayumanggi. Mga lahi Ining isinamoy sa matabang lupa. Ining isinamoy sa matabang lupa. Taglay ang giting ng mandirigmang Pilipino. Naniniwala na nasa lakas ng pagkakaisa at wastong paggamit ng diwa na magkakaroon ng kaganapan ng ating mga pangarap at mga nilalay. Dahil dito, ako ay taimtim na nanunumpa. Na itatalaga ang aking pagkatao. Tangan at pangalan. Ay hayag ang aking kahandaan. Umarap sa mga pagsubok. At mag-alay ng sakripisyo. At buhay sadyang kinakailangan. Gagawin ko ang lahat. Sa layunin maging kabahagi at kaisa sa malawakang pagsusulong ng diwa at kaisipang Pilipinismo na nagsisilbing gabay sa muling paglulunsad ng mga Pilipinong pagbabago na nagtatanghal sa atin bilang isang dakilang bansa. Asihan nawa ako ng Panginoon. Mabuhay Pilipinas! Mabuhay si Senador Bongbong Marcos! Mabuhay ang BBMCC! BBM! 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 Ayan. Uupo niya ang ating vice. Mga kapatid, nag-usap tayo kanina. Umupo muna kayong lahat. Para sa ating maayos na photo op. Yan.